usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karong Martes, unang adlaw sa buwan sa Hulyo, tuig 2025. Nilabay na ang unom ka buwan ni ining tuig 2025. Ang pangutana, tarong pa bata? Kay kung wa pa, doon na patay na habiling next 6 months aron mubawi og magtinarong. Ako nyo nga lagid sa kahanginan Malu, Inocando Tabar, sangan sa kong partner nga si Attorney John Destacamento. Uban ni ninyo hangtod sa alas 9 karong buntag astong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dili ta maglangan ato dayong dawaton atong latest weather update. Ikis pag-asa Mactan, Sir Jomar Eclarino. Good morning. Yes, Ma'am Malu, good morning sa tanan ug sa atong talantig paminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Padayon natong gimonitor ang low pressure area na ana sa 650 kilometers sa may sidlakang bahin sa Infanta Quezon ug sa atong latest na analysis 50% og medium chance kini ma-develop na bagyo or tropical cyclone. Samtang kining habagat or southwest monsoon ang nakaapekto sa Visayas, Mindanao, Central Luzon o diha sa may habagatang bahin sa Luzon. Tungod kini sa habagat or southwest monsoon ang tibuok Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati gihapon kita na medyo mapanganuron. Ngito na sa madag-umon na kalangitan og nay mga pag-uwan ug kini mga thunderstorm. Magdala kini usahay kusog na mga pag-ulan na posible ang flash floods or landslides, ilabi na sa mga highly identified na mga vulnerable areas. Padayon ta mag-monitor sa itong mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories, lakip na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Hinay nga ito na sa kasarangan ng hangin masinati sa Visayas ug ang kadagatan, malinawon nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 25 to 31 degrees Celsius, ang haring adlaw mo sa alap alas 6:09 sa hapon, ang dagat mo taob niya alas 2:27 sa hapon, muhunas alas 9:28 sa gabi. Philippine Standard Time alas 8:12 sa buntag gikan diri sa Mactan, pag-asa Visayas, DOST Jomar Eclarino. Dagang salamat Sir Jomar Eclarino ug maayong buntag niyong tanan din sa pag-asa Mactan. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Bari 4 unveils agenda, signs 12 executive orders. Sa Super Balita sa Sunstar, Shabulab sa Zapatera gibungkag. Sa The Freeman, Cebu enters new era of leadership. Pam takes the helm. Sa Banat News, sa The Freeman, Party Drug Laboratory Gironda, managkapuyo na dakpan sa kapulisan. Sa Philippine Daily Inquirer, Justice Chief eyeing to be next ombudsman. Sa Philippine Star, DBM backs open BICAM deliberations on budget. Sa Manila Bulletin, 50 pesos minimum wage hike okayed in NCR. Ug sa Tempo, trash crisis. Mayor Isko declares Manila garbage woes a public emergency. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik, amoy padangat kininyo mga balita nga nahipo sa itong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your phone. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, Governor Pam Baricuatro milingkod nas katungdanan isip bag-ong lider sa probinsya sa Subo. Mipasalig siya nga himuong dangpanan sa katawhan sa ang Kapitolyo ug dili palasyo sa mga tigpahimulos. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Hingpit ng milingkod sa katungdanan, karong adlaw si Cebu Governor Pamela Baricuatro. Nag-abot sila ni kanhi Vice Gobernador Hilario Junjun David III uban ni Provincial Administrator Lilia Villasin isip mga representante sa outgoing administration. No show hinuon si kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia na namilit ng daan. Matudi Davide nga dili lang usa ka yanong seremonya ang pagtunol sa mga mahinungdanong dokumento apan timaan sa pagpadayon sa mga nasugdan alang sa probinsya. Also, thank Governor Gwen Garcia for her 21 years of dedicated service to the Cebuanos, for steering the province through many challenges, and for the gains we now enjoy. Bisan pa man sa mga nahitabo sa nakalabayng adlaw, gihulagway sa DILG Cebu Province nga nagmalinawon ra ang transition process. The documents and responsibilities presented today symbolize not only her commitment of transparency and continuity, but also her vision for a prosperous Cebu.
Lipasalig si Baricuatro nga paminawan niya ang nyangungo sa katawhan isip gilang People's Governor. Kay alang niya, dang pananman sa tanan ang Kapitolyo, mong dili sayangon ang pundong igahin sa mga programa ubos sa iyang liderato. Every contract will be reviewed, every agreement will be scrutinized, and every peso will be accounted for. As your people's governor, I will never lead by fear. I will lead by example. I will never govern by favoritism. I will govern by fairness. Because this capital must no longer be a palace of privilege. It must become a home for the people. Human sa turnover ceremony, nakikita si Baricuatro sa mga department heads din iyang ipaubos sa review kung mapabilin ba sila sa posisyon. Susama-usab ang iyang buhaton ngadto sa mga job order employees aron masuta kung i-renew pa ba ang ilang kontrata. We're looking at these two programs na we really want to continue, but everything else is under review. Executive orders nga iyahang gipirimahan mao ang Freedom of Information alang sa mga departamento. Review sa mga provincial lots pinagi sa umulong task force, mga lakang alang sa provincial o district hospitals ug uban pa. Karong nagsugod na ang iyahang termino, kini na lang ang nimong mensahe gikan sa kaniadtong administrasyon. I'm not surprised considering na our transition did not happen 2 weeks. Supposedly, kung nahatag pa ang transition weeks ago, we would have done so much by now. But I'm not surprised really. But it's her choice. Ian Navarro, CCTN News. Samtang Cebu City Seal opisyal nang gidawat ni Mayor Nestor Archival, gikan kang outgoing City Mayor Raymond Alvin Garcia, agig timailhan sa pagsugod sa bagong pangatungdanan. Sa wa pa mikanaog sa pwesto, napirmahan pa ni Garcia ang nakontrobersyal nga City Land Use Plan Ordinance sa Dakbayan. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Taliwa sa kasungiang sa nanglabing mga adlaw na imong malinaw ng pagtunol sa liderato sa Dakbayan sa Sugbo karong adlaw. Gisaksihan sa mga opisyal ug empleyado ang turnover ceremony og hingpit nga panamilit ni kanhi Mayor Raymond Alvin Garcia. Human sa term report, nakahigayon si kanhi Mayor Garcia sa pagpirma sa mga nahabiling dokumento. Apil na ang kontrobersyal nga City Land Use Plan Ordinance nga nag-upgrade sa status sa mga kayutaan sa managlaing barangay sa syudad. Ako yung approve sa ordinansa. So it was approved on Wednesday going towards Monday. So mo ito nga nalugay. But I was able to review it over the weekend, so that's why I signed it by Monday. Gipasalamatan ni Garcia ang mga Sugbuanon sa nimong pag-abag sa katuig niyang paglingkod sa posisyon. Gani gihangyo ni Garcia ang bag-ong mayor sa syudad nga si Nestor Archival nga ampingan ang Dakbayan sa Sugbo. I will turn over the symbolic seal of the city of Cebu to the mayor-elect, incoming Mayor Nestor Archival. And I do so not with a heavy heart, but with a very light heart. And I know that he will take care of the city of Cebu. Gikuyugan si Archival sa mga carbon market vendors. Maong gihangop niya ang mainitong pagdawat siyang liderato isip bag-ong mayor. Human sa usa ka lamihang paniudto sa gawas, may diretso si Archival sa Kapitolyo uban ang mga urban poor groups o mga homeowners sa syudad nga iyang gipakigkitaan. Usa sa mga unang trabahoon ni Archival mao ang pagpakig-alayon sa Kapitolyo pinaagi ni Governor 4 alang sa dangatan sa mga namuyo ubos sa Provincial Ordinance 93-1. Kini aron matabangan ang ubang mga Sugbuanong gusto nang makabaton ug ilag yung kaugalingon nga Pinoy-anan. Ay mga balay nila nga ilang at butang nga gatop kay di sila kabutang aron dili sila mga basa, dili mainitan, at least mabutangan ang ilang mga balay o ilang ngala natong mabutangan og mga atop ba, for example. Ian Navarro, CCTN News. Samtang mga bagong opisyales sa syudad sa Mandaue, formal na usab nga milingkod sa katungdanan. Bagong administrasyon gustong paminusan ang gidaghanon sa mga trabahante sa City Hall. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Usa ka turnover ceremony ang gipahigayon kaganinang buntag sa 16th Sangguniang Panlungsod
Sa ilang uwahing sesyon sa dili pa ang paglingkod sa bagong administrasyon, si kanhi Mayor og kasamtangang Vice Mayor Glenn Bersede ang formal nga nipasa sa katungdanan kang Mayor Tadeo Junki Uwano. Si Nerissa Son Ruiz nitunol usab sa responsibilidad isip Vice Mayor kang Bersede. Samtang giila usab ang miyembro sa 16th City Council. Una niini sayo sa buntag nagkuyog ang incoming og outgoing officials sa flag raising ceremony pagtimaan sa hapsay nga transisyon. Karon nga hingpit nang nakalingkod sa katungdanan si Uwano, pasalig niini ang pagpatuman sa mga programa nga makaayos sa Mandawihanon ug mas makapalambo pa sa Mandawi. Pipila sa prioridad ang pagtukod sa iyang saad nga moderno ug bagong ospital ug campus sa Mandawi City College. Top priority is to bring essential services closer to every Mandawihanon, services that matter and truly make a difference. Together, let's move forward. Let us start this new chapter not with conflict, but with compassion, not with rivalry, but with reconciliation. But on what we can become together afterwards. Si Vice Bersede ni saad usab nga makigalayon kang Uwano bisan managlahi ang partido sa politika alang sa kaayuhan sa syudad. We have different rules, but we serve one people, one city, and one vision. Let us continue to build the Mandawi that is united, resilient, and always moving forward. Samtang matod sa bagong mayor nga paminusan ang mga trabahante sa City Hall. Sa ilang datos, sukuhay sa naunang report nga 11,000, moabot di ay sa 13,000 ang mga empleyado, sagad mga job order o sa Purok Development Office. So more or less, kung kani atong mga gipangtangtang karon, the city could save around 100 to 120 million pesos per annum. No, kani atong mga gipang ikot karon niya. Hopefully karon nga nabilin, enough na ni siya kung tanaw pagay nato kailangan pa nato kuhaan, then kailangan kuhaan na as long as effective and efficient ang pagpadagan sa panggobyerno nato diri sa Mandawi. Sa usa ka suwat gipahimangnuan nga kutob kung adlaw ang mga JO na himutang sa Mayor's Office, Purok Development Office, City Public Information Office, City Administration, City Legal ug uban pa. Samtang gipalugwayan sa duha ka buwan ang kontrata sa JO nga nahimutang sa mga importanteng buhatan sama sa Department of General Services ug mga ahensya sa gobyerno nga anaa sa Mandawi. Ang mga contract of service nga nahimutang sa importanteng opisina sama sa City Hospital ang gipalugwayan usab ang kontrata ngadto sa 3 ka buwan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing bahin, boat operator sa barangay Maribago, Lapu-Lapu nasagmuyo sa pagpasira sa Maribago Causeway. Wala na yung mga sakyanan nga gitugutang makalaho sa tumoy nga bahin, bisan pa man sa pagpanaog lang sa mga pasahero nga mag-island hopping. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Gikasagmuyo sa mga boat operator sa barangay Maribago, Lapu-Lapu ang Maribago Causeway ug bisan unsang matang sasakyanan. Matod ni Hines Suliano, ang pangu sa Asosasyon sa mga Island Hopping Operator sa barangay Maribago, ibaw sila nga adunay ipahigayon nga turnover og ribbon cutting sa gidonate nga rubber duck sa usa ka Korean national nga pagatambungan ni kanhi mayor og kasamtangang pagsirado niini apan ang maong kalihukan ug dayon gipaagian ang maong causeway. Nga tungod sa pagsira niini, ang mga pasahero nga mag-island hopping wala nagitugutang makanaog sa tumoy sa mong causeway ug nakahatag kini og kahasol. Og nagbahad pa nga mao nga ang mga pero di ragis ba dia sa anay lang mga lakaw sila dito silang karga. Butang kini nga para nabuhi nga dive sa palibot sa mong yaw mga pero kana dawa ma-resort 100 pero samtang ni angkon si Kapitan Abi nga iya gyud kining gipan bisan pa padayon ang mong kali pagsugod tourist rest sa nga buwan. Sugod nun yung ba? Magkaangay pasudlon po ba na o diha sa pankaganihang but mo ilang mga ro upon
kining aron nga Okay, medyo naay problema ang ato ang technical side, no, na napuy-laing problema. So mubalik mi human sa pipila ka pahinumdom ato ning tarungon o sa ato ang output dinhi karong buntaga. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease.
I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Di siya ko mutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako kasalanan. Daghan kanato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, mga imig dispensa pagbalik nga medyo nagka-problema ang atong usa sa mga video kaganina no sa ato ang mga balita. Karon aritas tong paghisgot-hisgot atong unahon paghisgot kining unsa naman ning pagkaunsaa ug maumgay ni murag wa na gyud ni na mao. Kay naay bag-ong nakit-an, di nasad pogo, shabu nasad. Dunay yung nakit-an og gidismantle ang mga otoridad nga shabu laboratory nga giingong nag-operate sud sa usa ka apartment diha Cosalem Street sa Dakbayan sa Sugbo, human usab sa gipahigayon nga joint operation sa PRO 7 kaning Police Regional Office 7, Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA ug Cebu City Police Office. Si PRO 7 Chief Brigadier General Rodrigo Maranan ni kumpirmar nga ang maong pagpangronda nagtarget og usa ka chemical engineer kinsa ilahang gipaubos sa surveillance sud sa 5 ka buwan. Karong taod-taod atong suwayan kung mahinabi nato si kasamang Arnold Bustamante aron mangayo ta sa iyahang updates og report kabahin aning maong balita kay kining maong suspetsado matud pagituhuan nga maudi ay kuno ang primary manufacturer sa shabu ug sa party drugs ug duna kuno ni distribution network nga kuan nagcover sa Central Visayas nya di lang Central Visayas apil pa Western Visayas apil pang Boracay unya naabot pa gyud kuno Zamboanga City. So para nako ba chemical engineer ka nya naabot ka aning negosyoha kanang paitapod kanang muratag ni eskwela para magbuhat og illegal. Murag lisura pod ana no. So di ko ka-imagine murag imong giusikan ang imuhang abilidad o nga imuhang gieskwelahan aron lang magbuhat og krimen. So atong atangan, atong paabuton ang report ni Arnold Bustamante kabahin ani kay wala pa maninigawas sa ubang mga balita no ang yang identity, but ako nakit-an ka ganina doon na may kanang doon na may kaparis siya nga gidakupod no kauban ani niya. So I don't know unsay kuan ani unsay mahitabuan ni niya ug napasakaan na ba ni kaso, pero atong lang atangan no ang report ni Arnold karong taud-taud. So bayan na tog contact basta kay kani chemical engineer nag-abang ko nig apartment nga gihimo niyang kitchen type nga illegal drug laboratory. Murag
magluto man lang gayta di na lang sad siguro shabu og ecstasy og party drugs atong lutoon. Oy, kapait. Usa ra ka kwarto ana na kagrabe nga damage imuhang mahimo. Nya ang pangutana kanus ani siya nagsugod og ako kuryoso sad ko bag what goes on in the mind of a person like this ba? Unsay nasud sa imo nganong sa tanan nga pwede nimong negosyohon kanig yun ang imuhang nahuna-hunaan nga himuon. Kay sa lisod gyud kay panahon unsa man gyud ka di sad ta kaingon sad siguro no. So kana no yan nahimo na noong kuan nahitabo na noon nga kanang dakpa na hinuong ka. So unsa man ang leksyon ani nga you had supposedly have a career no, chemical engineer good ka. Yan abot na lang noon ka ani nga negosyo. So unsa man wa pa si Arnold sa linya, ato lang siguro nang balikan karong taod-taod. Samtang nagpaabot ang Arnold labang sa tas laing hisgutanan, ari sa tas politika kay kagahapon nagsugod na paglingkod sa katungdanan ang mga bag-ong opisyales sa nagkalain-lain no nga mga local government units dinig sa Sugbo. Doon na nay new era of leadership ug nilingkod na sa katungdanan si Governor Pamela Baricuatro. Nya makabantay gyud ka nga nilingkod na gyud kay nagnaman sa to sila gibabagan man to nilang daan dito sa Kapitolyo katong mga na traffic makaingon gyud sila nilingkod na gyud na nagibag-o kay na-appeal sila na tanggong sila sa traffic pod. So karon atong nasayran kagahapon nga si Governor Pamela Baricuatro ni sugod sa iyahang termino nga klaro ang mensahe matud pa. Ang liderato dili kabahin sa gahom kundi katungdanan ngadtos mga tao. Iya kunong gi-embrace ang role with humility and a deep sense of accountability. I'm looking at this position now and it's about responsibility. It's never about power or position. It's about my responsibility to the people of Cebu who gave me the mandate to sit as governor of the province. Iyang gipasalig nga sa iyang administrasyon na ay panaghiusa o niya transparency so katinawan sa mga transaksyon ug serbisyo matud pa nga free of political color. Nindot kay ni paminawon gov no. But I really hope for the sake of the people of the province of Cebu nga kaning tanan nimong gisaad matuman pud ni. Kay kanang ako depende no makakita na maguta kadaghan mga politiko they overpromise and then they underdeliver mo na sometimes I tell friends mas may pa mo underpromise ta and mo overdeliver aron dili ka mas malipay pa ang mga tao kaysa daghan kay taog pasalig nya dili ta kahatod sa hingpit masagmuyo ang uban. Pero sige, this is a good start on your term, fresh start for the province. Sige. Naot unta og ato sang iampo no nga kining ato mga bag-ong nang lingkod sa katungdanan sugaton usab ni kalampusan sa ilahang mga tinguha ug sa ilahang mga gimbuhaton alang usab sa nagkadaiyang mga lokal nga kagamahanan nga ilahang gustong alagaran. Sige, ato lang sa unahon siguro pa-report first si Gia Navarro. Kay kuryoso sad kung unsay nahitabo kagahapon dito sa Kapitolyo sa pag-assume into public office ug at the same time sa iya hapod nga kanang concert nga nahitabo kay murag ako nadunggan one day only nya I don't know kung karon nahawa na ba maagian na ba unsa bay mahitabo dito. So sige ato sa sigurong unahon si Gia no atong susihon samtang nag-report pa sad sa DYHP si kasamang Arnold Bustamante ato sang dawaton rong taud-taud ang report ni Gia Navarro. Ingna lang ko. Ready na? Pwede ra pod. Sige, atong dawaton si Gia Navarro sa iyang report o iyang observations. Kagahapon kay murag kita ko pictures nga tong Gian nga may I posting mo kay Gian nga tong nangutana ni Gov Pamela Baricuatro. Atong paminawon ron Gian na nabakas linya. Sige, wala pa di ay. Atong ikuan karon taod-taod no atong paminaw no kung unsa man. Curious sad ko kay I think I met
Governor Pamela Baricuatro only once. At that time, of course, she wasn't the governor yet. But karon, I'd like to see also kung unsay mahitabo. And daghan akong mga nakitang familiar faces surrounding the new governor, no? And I'm so happy also for some friends nga na-appeal na sa iyang team. So, ato nang atangan. And then, let's see also kung unsa pod ang kalahian sa bag-ong administrasyon, kung unsay mga changes nga atong makit-an, and if these changes will also be more for the benefit of the Cebuanos, especially in the province of Cebu. So, atong kumustahon, Gian, kumusta man ang unang adlaw sa paglingkod sa katungdanan sa bag-ong gobernador nga si Pamela Baricuatro? May buntag mamaludag ang mga kalihukan si Gobernador Pamela Baricuatro kagahapon sa Kapitolyo. Human sa iyahang turnover ceremony nga gipaygayon dito sa Social Hall, nakahigayon si Baricuatro sa pagtubag sa mga pangutana gikan sa media. Pipila sa mga issue nga naisgutan mao ang dangatan na unya sa kapin 1,800 ka mga job orders sa Cebu Provincial Capital nga nagigikan sa managlahing mga buhatan. Matod ni Baricuatro nga kilala nila nga ipaubos sa evaluation ang mga job order employees sulod lang sa 3 ka buwan aron masuta kung i-renew na baka ang ilahang mga kontrata o di baka taman lang sa or matod sa term sa uban pa mga taon Tom Jones o taman na lang sa June. Samtang nipambit usaba si Baricuatro sa pipila ka mga lakang himuon ay labi na ang posibleng reorganization sa mga department heads. Gani iyan nga ginganlan ang pipila ka mga department heads nga maglangkob na unya sa iyahang liderato sa Cebu Provincial Capital. Gani ni hatag na siya og pipila ka mga pangalan. Just to name a few, usa ang gitudlo nilang public information officer mao si Ruben Licera o niya si former Secretary Ace Durano mao ang gikuha nga provincial administrator o doon na pa uban pa mga ginganlan nga mga pipila ka mga department heads. And in fact, magkigahimamat sila sa masakop sa media kay napatawag ang kampo nilang Baricuatro og press conference karong alas 10:30 sa buntag uban ang mga department heads aron subayon kung unsa man ang dugang pa nga mga laka nga sa probinsya sa Sugbo. So kung isgutan ng mga department heads, so nato na mention to nako si former Secretary Ace Durano ang gitudlo nga provincial administrator, samtang si Aldwin Empases ang provincial assistant administrator. Ang gikuha nila nga provincial legal officer mo si Attorney Gilier Ceniza, samtang si Rowena Montisilio mao ang gitudlo nga provincial tourism officer, samtang si Paulo Uy ang chief of staff ug ang PDRRMO chief mo si Dennis Francis Pastor. Samtang dunay mga executive orders nga gipirmahan na kagahapon ni Baricuatro. Diin pipila niini mao ang mga executive orders bahin sa task force nga iya nga iumol aron na pag-review sa 93-1 land swap deal, ang paggahin og igong pundo alang sa mga provincial o district hospitals, pagmugna sa pipila ka mga buhatan sa Cebu Provincial Capital ug uban pa. Ang tod nga gisundan usab sa usa ka konserto nga gipaygayon sa gawas mismo sa Kapitolyo diin nahinayon gyud siya bisan pa man og nibundak ang kusog nga uwan aron nga matud pa makapasalamat ngadto sa mga supporters og dugan usab sa pasalig nga sa ubos sa liderato ni Baricuatro lauman ang bag-ong matang sa panggobyerno. Mamalu. Gian, kumusta man sad ang iyahang first day of office? Unsa man ang iyahang mga gibuhat, no? Taud-taud naman kang nag-cover din sa Kapitolyo. Unsa may difference nga mong nakit-an sa kanhi gobernador o sa bag-ong gobernador?
Mamalo, human sa hinahimong turnover, pagpatong na gyud sa alas 12 sa udto, nagkig-meeting siya sa mga department heads o na mismo ang presensya sa DILG, matud sa ato ang insider diha sa ngana dito sa social hall. Good vibes sa hinuon ang nahimo nilang meeting, walay tensyon. Onya nakahigayon og himamat usaba si Bari 4 ngadto sa mga homeowners association, homeowners organization, especially kato mga nasa mga nagpuyo within the 93-1 lots, which is funny usa sa mga nahimong sentro sa iyahangan, usa sa mga napirmahan nga executive order bahin sa pagsusino niya sa 93-1 lots. And kung isgutan ang pagka-transparent og uban pa gani, dili mo pa tuman si Bari 4 og gag order ang mga department heads, meaning pwede namin maka-interview ma'am og pwede namin maka-interview sa mga department heads, ilabi na kung adunay mga issue. Sanglit usa sa iyaha nga gitinguha mamaluno mao ang transparency ngadto sa panggobyerno. So dako gid siya nga kalahian, mga makahulagway gud sa mga fellow reporters kagapon mamaluno nga dili gud magmingaw ang Capitol beat bahin niya na. Okay, ato nang atangan Gian Navarro, no? Kay I do remember before, libre raman ming makasuroy-suroy sa Kapitolyo nga mo cover og mga interview sa mga department heads. So ato nang atangan, ato nang tan-awon pod kay wa pa man sad niya na plastar kung kinsa iyang mga department heads nga ipahiluna gayud, no? So far unsa man ang iyang mga plano aside sa 12 ka mga executive order nga iyahan nang gipang pirmahan? Kumusta man sad, unsa man sad ang kamada karon sa provincial board? Unsa man sad kay mahitabuan na considering they will also work closely together? I just want to share lang mamalunong atol sa pagpirma ni Bari 4 sa mga executive orders kagahapon na mismo si Vice Governor Glenn Anthony Soko. Prior pa sa ilang pagpirma sa mga executive orders, na sila pribadong meeting with Bari 4 and it went well sa ilahang meeting og lauman usab atol sa ilahang inaugural session karong July 7 aron diha na ipaibaw ni Bari 4 ngadto sa mga sakop sa Hunta Provincial unsa man ang mga agenda nga himuon ubos yang liderato sa Kapitolyo nga maoy himuan og mga pulisiya gikan sa masakop sa Hunta Provincial. Kinsa man sad Gian ang mga provincial board members nga misugat sa pag-abot ni Governor Pamela Bari 4? So far, Ma'am Maluno, sa ato ang pagsubay sa pagsugat ni Ma'am Maluno, wala tay nakitaan nga presensya. Maski usa nga mga provincial board members diya mismo sa Capitol Social Hall kay I believe dunay lain nga kalihukan dito kagapon kay gapon before pa man nakig-meeting si Soko ngadto ni Bari 4 nagpagayon man sab sila og ilahang activity which is pagpa-blessing na sa bag-o nga session hall sa Hunta Provincial. So Gian, ang mahitabo ba sab unya inig nang sa under the new governor, doon na ba say regular press conferences? Yes, usa sa mga nasabutan na Ma'am Maluno prior to her assumption nga magpahigayon og mga regular press conferences. So gihanay na lang kung unsa na nga adlaw may tabo. It would be weekly na ang regular press con ni Governor Pam. Daily? Mamahimo na siya nga weeklies. Anyway, gi-iron out pa man, gihanay pa man nilang Bari 4 inubanan sa Public Information Office. Pinanguluan sa ilang PIO head si Sir Ruben Licera. Okay, sige. Ato nang atangan, no? Unya, Gian, ang kining nahitabo kagahapon nga konsyerto, Thanksgiving, giuwan man to, unsang orasan na human? Nahuman ni noon ang concert mga pasado alas 10 na sa gabi.
ang bisan pa man og giuwan sa ato ang paglabay didto sa Osmeña Boulevard. Di man kayo tanto nga daghan as expected ang mga nanambong didto, pero kasagaran sa mga nanambong didto nga nakig-celebrate sa kadaugan ni Baricuatro, iha nga mga supporters. Okay. Wala ba'y nibisita nga mga members of the Duterte family or key personalities allied with the Dutertes? Okay, wala sa ato nga pagsubay kagabi Mamaluno, wala ni bisita or wala ni ato ang ilahang gidapit nga key national officials including the Dutertes, although ila man gihatagan man gid nila og invitation sa pamasin lang nga maka-attend. Okay, daghang salamat Gia Navarro sa imuhang live update. Magkatuato mga nahipos kay impormasyon gikan sa Cebu Provincial Capital alang sa Hello Cebu, may buntag Pinoy, Gia Navarro, CCTN News. Daghang salamat Gia Navarro, at least no atong nasayran unsay mga what to expect and the changes usab nga ilahang namatikdan kagahapon sa unang adlaw nga paglingkod sa katungdanan sa bag-ong gobernador dinha usab sa Kapitolyo. Unya wa naman tay oras ug ato na lang yang atangan unyang hapon ang mga updates no kabahin atong Shabu Laboratory nga gihimo sa ug katong nasakpan sa kapulisan ug sa PIDEA unyang hapon sa balita ni Arnold Bustamante sa Sayri 47. Ato'y padangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong kinabuhi. Pulong mo ang diwag sa dalan ko. Ang kakugi mo'y hagdanan sa tao nga muhatod kaniya ngadto sa kalampusan. Ang dili makamaw mo sakripisyo, ang dili gustong maghago, way padulngan. Diha ra gayud kutob kita. Way pagasinso. Way mayong kaugmaon ang imong mapabot. May mga tao nga ingon ini ang batasan, usikan ang mga kahigayunan nga mulabay labang. Daghan og pasangil. Kung ngano nga dili sila muatubang sa mga hagit sa ilang kinabuhi. Gani, dunay panultihon sa pinulungan nga English nga nagingon, he who excuses himself, accuses himself. Busa, dili gyud maayo nga sa bisan unsang kahigayunan, ikaw mo balibad. Labi na gayud kun ang maong kahigayunan gikan gayud sa Ginoo. Kung ikaw gitawag sa Ginoo, ayaw na paggamit og daghang pasangil. Sanong sa mga tawag niya. Kay sa Hebreo 3:15 nagingon, kung makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw, ayaw patig-aha ang inyong kasing-kasing sama sa inyong pagsukol kaniya. Angay mong masayran nga ang matagtawag sa Ginoo nagdala og mga panalangin. Kung gitawag ka sa Ginoo sa pag-alagad kaniya, ayaw pag pinariha sa uban nga moingon nga dili pa ako andam. Kay samara sa imong gibalibaran ang iyang grasya o mga panalangin. Sa panultihon 14:23 nagingon, pagbuhat og maangkon mo ang hamugawing kinabuhi apan paglingkod lang og magpunay og tabi og malaot kagayon. Mao kini ang pulong nga gihatag og giya sa atong Ginoo alang kanato. Mag-ampo kita sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Lang itong Amahan, nasayod kami nga ikaw dunay calling sa tagsak kanamo. Ug tinguha namong mutubag sa maong tawag kay kini nagdalaman og mga panalangin. Apan usahay ang kahadlok mahimong babag sa mong pagsanong kanimo. Kay dili kami takos nga moalagad kanimo. Busa ibubo kanamo ang imong grasya aron mahitsas kami ug mahimo ang imong mga sugo dinhi alang kanamo ug kami mag-alagad kanimo.
Amen. Dengan samaan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo ay nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines. Thank you, Archbishop Jose Palma. Nanay Dayan and Tatay Dodong Limchua, thank you. Sir Dennis Tabar, salamat. Ato mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, ug diri sa studio, si Ferdy. Salamat sa inyong pagpakig-uban sa nganak sa akong co-anchor nga si Attorney John Destacamento. Ako yung alagad sa kanginan Malu Inocando Tabar. See you tomorrow sa itong programang Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, maayong buntag, yaksunta ang kahayag. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan.